Siguro nung mga grade 3 siguro ko noon, grade 4 o grade 5, basta nung ako ay isang mabuting bata pa, na nag-aaral sa St. James Academy, Malabon. Lumabas yung calzone. Calzone ang basa namin doon. Kundi ako nagkakamali, first time ko siyang marinig. Sabi ko, ano to? Sa isang pizza fast food restaurant. Kung alam mo yung tinutukoy ko. Ngayon, nakita ko, pizzang tiniklop lang yan Diba? Tumanda ako, nag-aaral ako ng culinary, medyo nakita ko nga na parang ganun nga siya. Technically, pizzang tiniklop, tapos yung palaman, ganun din. Ay ko, parang malaking empanada. And in its essence, medyo parang ganun nga siya. Diba? Sabi ko, kung nakagawa na tayo at naharot na natin yung pizza, and yung mga inaanak natin, equipped na ng knowledge at skills kung paano gumawa ng pizza, ba't hindi tayo gumawa ng calzone 3 ways naman? Calzone pala talaga ang basa dyan, no? With that said, siguro, gawin na natin yan, pero doon muna tayo sa pinakamahirap, pero padadaliin natin, pare. Kaya gawa muna tayo ng dough. Pag gumagawa tayo ng pizza, meron akong pinoprovide na sa inyo, na recipe sa inyo, di ba? Sundin nyo to, ganyan. Ako allergic talaga ako Nangangati ako kapag may sukat Kaya yung akin, minsan 2 inches, minsan 9 inches Depende na lang. Hindi ko talaga sinusukat, mata-mata na lang yan di ba? With that said, gagawa tayo ng pizza crust na walang sukat and kaya naman talaga yung kapaka lang, di ba? Pero bibigyan ko kayo ng 2 numero na dapat nyong maalala para makagawa kayo ng general dough na pwede nyong gamitin sa kahit anong application. Ang gagamitin nating 2 numero ngayon ay 5:3. Ito ay ratio, 5:3. Nalaman ko to, noon pa, nung ako nagtatrabaho pa sa restaurant, nalaman ko to kay Michael Ruhlman mula sa isa niyang libro na kung tawagin ay ratio. Basically, marami itong recipes ng kung ano-anong bagay na hindi mo nakakabsaduhin lahat ng ingredients, kundi yung ratio lang ng mga ingredients. And meron siyang tinatawag na 5:3 bread, na yung tinapay na to, pwede mong gamitin sa maraming bagay. So, paano ang 5:3? Madali lang naman yan, di ba? 5 flour, 3 water. It doesn't matter kung ano yung unit of measure na yun. Kunyari, ito, meron kaming lintik na lalagyan dito na hindi ko alam kung anong sukat. So, kunyari, meron kayo, tabo. Pwede na yun. Maglalagay kayo ng 5 ganto ng harina at 3 ganto ng tubig. Ganun lang, makagawa kayo ng magandang tinapay. Tapos, pagdating sa yeast, ang yeast pwede mo nang hindi sukatin yan. Kapag konti ang yeast mo, fe-ferment mo lang na mas matagal yan. Kapag marami yung yeast mo, medyo mas saglit lang ng konti. Pero syempre, dahil nga ikaw ay nanonood ng Ninong Rai, medyo equipped ka na rin ng konti sa paggawa ng tinapay. Hindi naman tayo bread making channel o baking channel. Nakapag-share na rin tayo ng konting knowledge at wisdom pagdating dun sa bagay na yun. Isa dun ay kailangan natin ng warm water para buhayin ng yeast natin, di ba? Meron tayong mainit na tubig dito. Lalagyan natin ng malamig na tubig. Ang ini-aim nating temperature dito ay anywhere between 110 to 115 Fahrenheit. Pero, hindi tayo gagamit ng thermometer, kapa-kapa na lang. Yung temperature na pwedeng pampaligo ng baby. Sanggol hindi yung baby nyo. Kasi yung baby nyo, sabi nga ni Alvin, ang mga baby natin, grabe maligo sa mainit na tubig. Grabe yung babae maligo. Oo, grabe yung babae maligo na mainit na tubig. Pag naligo yung girlfriend mo, tapos ikaw yung sumunod, hindi kayo sabay hindi kayo sabay. Ikaw yung sumunod, paso talaga. Consider niya, pre. Ako nagluluto ako, hindi na ako halos sumapaso, pero hindi ko talaga kaya yung ganong klaseng init. Nga pala, nakahanda yung mixer namin dito. Pero, hindi tayo gagamit ng mixer, pare. Hindi tayo gagamit ng mixer, ha? Ba't nakahanda? Hinanda ko lang. Anong gagamit? Kasi naiintindihan ko, hindi naman lahat may mixer, di ba? Tama yon? Tama. Tama. So, yeast. Di ko susukatin. Ganyan. Tubig natin. Masyado naman siya uminit. Halika ko uli ng malamig na tubig. Kailangan, kaya nyo isawsaw yung kamay nyo ng 10 seconds hindi kayo sisigaw. 1. Ayaw nga. Okay na to. So, 3. Ang water natin is 3. So, 3 ganto. 1, 2, 3. So ngayon, iwan nyo lang yan dyan, mabubuhay yung yeast. Kailangan lang natin gawin yan para sure na buhay yung yeast natin kasi kapag nandiyan na yung harina, malalaman yung patay yung yeast nyo, mga 3 hours later pa, ang lungkot nun. Ngayon, etong gagawin natin next ay optional lang. Pero mai-ensure din ito na mabubuhay ng masaya ang mga yeast natin. Tulog ka. Pag nagising ka, anong pinakamasarap na meron? Pagkain. Exactly. Tulog yung mga yeast natin. So kailangan, pagkagising yan, masama gising yan. Ikaw gising ka sa tubig, mapabadrip ka rin di ba? So lalagyan natin ng pagkain yan. Asukal, pwedeng honey. Yung iba, medyo metal, kung ayaw maglagay talaga ng asukal, harina na rin yung nilalagay nila. Haluin lang natin yan. Tayo lang natin yan. Around mga 5 minutes, minsan less than pa, mabubuhay yan. Ang tawag dito ay proofing the yeast. Binubuhay mo siya para kapag nilagyan mo na siya ng harina, buhay na siya. Hindi mo na siya kailangang gisingin pa. Uy, alam mo yung ginising mo na pero, gaganon lang. Hindi. So, hintayin lang natin yan. Kapag hindi bumula yung yeast mo, 3 dahilan yan. Una, malamang patay na yung yeast mo. Pangalawa, baka masyado mainit
yung tubig mo. Namatay sila, hindi na nagising. Tulog, rekta patay. Pangatlo, baka naman masyadong malamig yung tubig mo. Sumarap ang tulog. Yun yung mga dahilan. So, dapat tama yung temperature natin dyan. So, hintayin lang natin yan. So, habang inaantay natin yan, discuss natin saglit yung mga ipapalaman natin. Gagawa muna tayo ng una, yung medyo normal na calzone. Lalagyan natin yan ng tomato sauce, queso, salami Milano. Medyo basic, pero masarap. Pangalawa, gagawa tayo ng Filipino calzone. Hinimay namin yung elemento ng calzone. Protina, tomato sauce, tsaka queso. So ano ba ang Filipino dish na may tomato sauce tsaka may queso? Spaghetti. So maglalagay tayo ng spaghetti sa loob ng tinapay. Ganun ba yung gusto Ba't mo? hindi? Nasa labas nga, pinapalaman nga natin yung sa tasty eh. Ginagawa Oo, ginagawa niyo. asa yung protina? Yung hotdog. Yung ginilid. Ang gagawin talaga natin dito ay caldereta calzone. Yun ang gagawin natin. Pero hindi siya buong caldereta, ipapalaman mo lang sa tinapay. Hindi ganon. May layering to, pre. Tapos yung last natin, ano nga ba yung last natin? Eto suggestion ni Alvin to. Gumawa daw kami ng cheeseburger calzone. Kasi it's so stupid, it just might work. Diba? Hintayin lang natin to, tapos kapag okay na yan, proceed na tayo sa tinapay natin na hindi natin gagamitan ng mixer. Makikita nyo, bumubula na siya, pare, and ready na yan. Ngayon, yung una naming yeast ay patay na pala. Hindi siya talaga umalsa. So, nagbukas kami ng panibagong yeast, at ang yeast, weird man siya na sabihin, pero dapat ang yeast na tuyo ay tinatago sa freezer. Diba? Hindi siya namamatay agad. So, ganoon yung gagawin nyo. So, eto, ready na to. 5:3. Diba? Meron na tayong 3 doon, 5 na harina naman. Ang harinang gagamitin namin ay bread flour. Pwede rin naman all-purpose, pero mas maganda lang ang gluten development. Ian, ano nga ba ang gluten? Sinasabi ko. Ay, ang gluten ay ang protina na nasa loob ng harina at mas mataas lang yung porsyento ng gluten ng bread flour, prare. Alam mo naman pala, ba't mo pa tinatanong? Pwede mo ba sabihin sa prop mo yan, sir? Alam mo naman, ba't mo ba tinatanong? Hindi ko nga maintindihan. So, 5 ganto kung anong unit of measurement yan. Dahil ratio ang sinusunod natin, hindi natin kailangang magtimbang-timbang, diba? So, 5. 1, 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 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3. Technique talaga yan. Baka kasi makalimutan mo magkamali ka, diba? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. 4 na yan. 4 na ba yun? 4 na yan. Sabi sa'yo, hindi kayo sasablay, eh, diba? 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Asin. Eto asin medyo crucial to. Dalawa kasi ang function ng asin sa pagdating sa tinapay. Una dyan is lasa, primarily, diba? Pangalawa ay gluten development. Hindi pala gluten development pero yeast activity. Narinig na natin to na kapag naglagay ka direkta ng asin doon sa yeast mo na may tubig, mamamatay siya. Pero kasi yung asin, pipigilan niya rin na hindi masyadong mag-propagate yung yeast mo ng matindi. Diba? Ito pwede nyo nang tansyahin pero I suggest ganito. Ito yung number na kailangan yung i-keep sa isip nyo. Ang 1 teaspoon ng asin ay kayang magpaalat ng tama ng mga around 1 kilo ng mass. So tansyahin nyo. Mga 2 tablespoons to. So 1 teaspoon, 2 teaspoon. Ngayon, huwag rekta sa tubig ha. Kita nyo sa harina ko mismo nilagay kasi mamamatay nga yung yeast natin dyan. Tapos, wooden spatula, haluin lang natin yan. Hindi pa natin ininid, pare. Ininid natin to mamaya, yes, pero sa mas madaling paraan. Yan, okay na siya. Yung iba rektang imamaasa na yan, pero tayo, ipapasok natin siya sa kung tawagin natin ay auto-lease, pare. Ang komplikado ng term, di ba? Pero nabanggit ko na naman sa vlog dati to. Basically, ang gagawin lang natin, pagkatapos natin siyang haluin at mabasa na lahat ng harina na ganyan, isi-stay mo lang siya sa isang warm environment for 20 minutes. Bakit? Wait lang. Kasi ang gusto natin ngayon, para hindi na masyadong malagkit mamaya yan, ma-rehydrate ng mabuti yung mga harina and magsimula na ang gluten development. Ang gluten development kasi, sa dalawang paraan nagagawa yan. Sa pag-agitate ng dough, meaning yung kneading. Pangalawa, time. Kung tutuusin, eto ilagay mo sa rep. Lagay mo to sa rep. May cover, lagay mo to sa rep. Kinabukasan, fully developed na ang gluten yan. Hindi mo na kailangang masahin talaga, pre. Legit yan. Naniniwala ka, hindi? Wala. Okay, kala ko hindi kayo naniniwala eh. Pero yun nga, takpan lang natin to sa... Okay, malinis na basahan. Stay natin sa isang warm environment for 20 minutes. Pwede naman sa labas na, pero ito technique na ginagawa ko. Huwag tayo na isang lalagyan. Lalagay natin sa oven. Nakapatay itong oven na to Lalagyan natin ng mainit na tubig. Kailangan kasi hindi lang basta warm. Warm and humid environment. Ito na, ilalagay natin to dito. Pwede nyo namang ilagay lang sa labas. Alam mo yun, wala namang problema doon. Pero sadyang mas maganda lang talaga kapag ganire. Pero hindi pala kasya yung bowl ko. Yun, bigla na siyang kumasya. So, pwede namang ilagay nyo lang sa mainit. Pero yan, mas maganda yan. So, 20 minutes, tapos ininid natin siya. Papakita ko sa inyo, mas madali siyang inid namin. After 20 minutes, actually, more like 30 minutes to. Eto na siya. Yun. Umalsa na agad siya, pero hindi pa fully developed ang gluten yan, pare. Alam naman natin, ang gluten, dapat dinidevelop yan, di ba? So, harina,
Yan. Alsado agad, pre. Pero again, alsado man siya kasi buhay nga yung yeast natin, hindi pa fully developed ng gluten yan. So, lagyan lang natin sa taas ng harina. Tapos ngayon, ininid na natin to. Pero dahil nga napadaan na natin to sa Autolis, mas madali na to. Bench scraper, magkano lang to? Para 10 piso lang ata to. Bumili na kayo nito, ha? So, magsisimula kayo sa tiklop-tiklop lang. Pero na, wag nyo masyadong gaganunin agad kasi basa yung loob niyan, pre. So, yun doon magsisimula magdikit-dikit sa kamay niyan. So, talagang tiklop-tiklop lang. Tapos yung ilalim, basa, di ba? Tuyuin nyo. Ngayon, tiklop, ikot, push and fold. So basta importante lang dito, ginagalaw nyo ng ginagalaw yung ano nyo, yung dough nyo. So ano ang knock-knock natin? Ay, oo nga pala. Oo nga pala, anong knock-knock natin ngayon. Pwede rin kayo sumali. Hindi pala kayo basta pwede sumali sa knock-knock. Required kayo. Required kayo sumali sa knock. Yung mga bisita natin Kung dyan. hindi kayo makakalabas na. Oo. Nakakawala namin yung business talaga to. Si Jairo. May Cerberus kami dyan, pre. Ano nga knock-knock? Calzone? Calzone. Wala ba? Wala pa? Wala pa? Oo, umpisa mo na. Ay, ang yabang. O sige. Knock knock. Oh, Who's there? Calzone. Calzone who? Hey, I met you. And this is crazy. But it's my number. Calzone, baby. Oo nga. Habang nag-iisip ako, gusto ko lang ipakita sa inyo na, ayan, medyo mas dumadali nang i-work yung dough natin. Sige, actually, madali-dali na lang to. Bigyan nyo na lang ako na siguro last 5 minutes, tapos balikan nyo ako dito. Ayan na. Okay na, pre. Baka isipin nyo, nung nag-cut, binixer ko yan, ha? Hindi na yung binixer yan, pre. Kaya madali na lang talaga once ginamitan mo ng Autolis method. So ngayon, paalsahin lang uli natin to. Okay. Ngayon, para hindi mag-form ng skin, and beneficial din naman talaga to, lalagyan natin ng aceite de oliva, pare. Kahit normal na mantika na lang, walang problema. Nagkataon, meron kami neto. Yan. Konting lang, himas-himas lang. Hey. Sarap. Ipares na natin to. Again, dito ulit sa aming warm environment. Tapos, pwede na tayo mag-focus sa ating toppings, pare. Focus lang. So, kasalukuyang i-interviewin si Alvin nung mga nga natin, kaibigan nga natin mula sa Lyceum. Sigurado kayo, community thesis nyo. Pero kasi nagdala naman sila ng mga pichi-pichi, ensemada. Kaya ma'am, ipasa nyo po sila, ha? Ma'am ba o sir? Ma'am, pasa nyo po sila. Oo. Sa prop po nila, mababait po yan. Habang umaalsa ang ating tinapay, pwede tayong gumawa ng mga palaman natin. Uy, ano to? Yung una nga natin, tulad ng sinabi ko, tomato sauce lang yung gagawin natin doon. Salagyan natin ng keso, salagyan natin ng salami Milano. So, madali lang talaga siya. Yun yung pinaka-basic. And malalaman natin kung masarap ba talaga siya. Kasi parang, umpisa pa lang, masarap na eh. Pero syempre, lalo pag pinasok mo, bunganga mo yan, di ba? Tama. Ang matagal lang natin lulutuin dito is yung ating kaldereta. Okay, gawin na natin to kasi medyo matagal nga to. Pero tayo ditong kaldero. Lagyan natin ng mantika. Kailangan mainit talaga. Tapos, ilalagay na natin tong mga shank natin. Actually, kahit ano namang karne kasi ang gagawin ko dito, naisip ko lang, kukuha pa tayo ng inspirasyon mula sa isang dish. Yung birria tacos. Di ba yung birria tacos? Yung karne nun parang hibla-hibla. Oo. Parang corned beef na yun, di ba? So, ganun yung balak sana naming gawin dito. Pero caldereta flavor. Gagana ba? Hindi natin alam. So, gumamit na lang ako ng ibang pan para ma-sear ko ng mabuti ibang karne. Para lang mabilis. Kaya natin sibuyas yan. Bawang. Walang patis! Yung mga pinakamasasarap na patis, yung walang tatak, pre. Tama. Amay mo. Yan na nga. Yan. Tomato paste, sambuo na natin. Tubig. Pressure lang cooker natin yan. Depende, pero sa tansya ko, sa nipis ng karne natin, nasa around mga 20 minutes na yan. Pero again, depende yan sa pressure cooker nyo. Tapos, after nito, hihintayin na lang natin yung dough di ba? Sige, basta lutuin muna natin to. Habang nakasalang yung baka natin, let us address the elephant in the room. Ano ito? Kasi, sige, ano to? Para OHP. OHP? Diba? Meron pa bang OHP? May OHP pa ba sa school nyo? Shit, ang tanda Alam mo yung ko na. OHP? Okay, sumagot ka ng tama. Ano ang OHP? Wala to, pre. No, alam mo yung Ma'am, OHP. bagsak mo yan, ma'am. Pero ito ay isang fire brick oven, pare. Mula sa mga kaibigan natin
sa JY Firebricks. Ito ay, yun nga, sabi ko nga lang, oven. Nagawa sa Firebricks, Firebrick oven nga eh, di ba? Ngayon, matagal ko ng pangarap to, itong bagay na to. Naalala ko pa dati, nung nasa resto ako, nag-resign na ata ako sa resto nun, pero may nakilala ako doon, nag-message siya sa akin, Ray, magmamigrate na ako pa US. Gusto mo, bilhin mo na lang yung Firebrick oven. Kung mas maliit ata dito yun. Sabi ko, magkano? Sabi niya, kahit 5,000 na lang basta sa'yo. Wala akong kapera-pera talaga doon, pre, para makabili. Kahit sa 5,000, wala akong pambili talaga nung Firebrick oven na yun. So talagang pinangarap ko na siya. Hinayang ako na hindi ko nabili. Pero ngayon, pare, meron na tayo dito. Isa na naman sa katuparan ng mga pangarap ko. Tapos, maganda din sa oven na to, dahil Firebrick nga siya, nagre-retain siya ng init ng mabuti, and ang fire source niya, pare, heat source niya ay uling. Alam ko, pwede mo rin ipa-bodify yan eh. Lalagyan mo ng kalan sa ilalim para yun na lang yung fire source mo. Pero, sarap ang uling, di ba? Tama. Kumain ka na ulit. Ha? Ano? Wala po, ang Okay. pogi mo po. Ay, thank you. Alam ko. Kaya tayo may ganito kasi alam ko, hindi naman kayo lahat may ganito. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na may ganitong produkto na nag-exist. Yung link nandiyan sa description, pare, ilalagay ko na lang. Pero meron din naman tayong normal na oven dito. Diba? Gusto ko lang ipakita yung pagkakaiba nung dalawa kasi di hamak na mas mainit yung inaabot na temperature ng mga ganitong klaseng oven. Ito yung mga nakakagawa ng mga surug-surug na pizza, pre. Alam niyo yun? Ay, Yung sa maitim-itim. ilalim. Oo. Pre, may pizza stone yan, tapos may diffuser pa dito ng init. So talagang mainit siya. Plus, alam ko, kung di ako nagkakamali humihigop ng moisture yung Firebricks. Kaya mas malutong lumalabas yung mga bagay-bagay. Mas brown talaga, mas maganda yung kulay niya. Pero that's not to say nga na hindi kayo makakagawa ng magandang calzone kung wala kayo neto. Meron din naman tayo. So papakita ko lang sa inyo yung diferensya talaga, di ba? Specialty equipment tong bagay na to. Ito yung klase equipment na bibilin mo kasi gusto mo. Alam mo yun. Hindi, tingnan mo yung capacity niya. Maliit lang talaga. Meron silang mas malaki neto. Ang ganda nun. Pero talaga yung mga lumalabas sa resulta dito, maganda at makikita nyo ngayon mamaya. Ha? Yan natin. Parang nag-iihaw ka lang, di ba? So, basta hindi mo na ng konti, okay na yan. Kasi yung ilalim niya butas-butas. So, may proper airflow yung bagay na yan. So, pwede na siguro nating isara yan. Tsaka pre, talagang solid siya. Mabigat talaga. Hirap na hirap talaga kami dito. Pero, sulit naman sa sa ganda ng resulta, di ba? Ikaw lang bumuhat niya. Ako lang. Di ba nakita mo? Ako lang bumuhat? Di ba nakita mo? Hindi naman ako nagpawis? Di ba? Kaldereta natin, okay na. Pero mamaya na natin tingnan. Ito muna gusto ko ipakita sa inyo. Ang bango. Amoy bakery. Oh. Pipreheat ko na tong oven natin, ha? Etong oven natin na isa, nasa na siya? 200 degrees Celsius. Nandun na siya. So, medyo kulang-kulang pa. Kasi etong oven natin na to, saan galing tong oven natin, Alvin? Sa Merit. Yes, galing to sa mga kaibigan namin sa Merit Stainless. Maraming salamat po sa inyo. And sana po hindi masira yung oven sa ginawa kong paglalagay ng mainit na tubig. So, preheat na natin. Convection oven yan, pre, na sobrang bilis mag-preheat at ang ganda ng luto, pare. Yung kaldereta natin, ire na siya. Irishaimas Kunin natin yung karne natin. Tapos naisip ko lang, baka hindi ko nahibla-hiblahin na parang birria. Parang gusto ko na lang siyang i-chop-chop ng maliliit. Tingnan natin kung malambot. Ay, ano yan? Gelatin? Hindi natin kailangan palamigin yan kasi goods na yan. Tabi na lang muna natin dito. Tapos etong sauce natin, i-reduce pa natin to para lumapot, di ba? Para maglasang caldereta sauce. Tama. Lagyan natin ng liver spread, pre. Yan ay mahalaga para sa caldereta. Ngayon, hindi tayo lalagay ng patatas dito. Dahil may tinapay na tayo eh. Kung tutusin, pwede naman. Wala naman problema. Pero carrots, maglalagay tayo. Ha? Carrots at patatas, parehas lang yun. Sabi ni Alvin. Parehas daw ang carrots at patatas. May comment nga kayo sa baba para malaman ni Alvin na mali siya. Alam ko hindi ganito ang hiwa ng pangkaldereta. Pero usohin nyo ako. Bear with me. Mag-iiba lasa niyan. Ang lasa ng carrots depende sa iwa. Kita nyo gaano katanga to? Sa chapsuy, pag ginawa mong strips, dapat flour. Pre, chapsuy namin. Nagiging pansit kinabukasan yan, pre. Pero yung chapsuy yung mabot kinabukasan. Sumbok tayo, Papa. Pa, nananawagan ako. Dalawin mo si Alvin mamaya sa tulog niya. Hindi daw masarap yung chapsuy kasi umaabot kinabukasan. Yan. Reduce na lang muna to, palaputin natin. Ano to baka dagdagan ko pa ng kung ano man para lang lumapot siya. Hindi kasi pwedeng masabaw na masabaw. Alam mo, kailangan malapot-lapot siya na parang parang tomato sauce na tiangki. Parang ganon. So, yan muna natin. Mag-reduce yan dyan. And, ayan, umaangat na yung temperature natin. Tayo currently ay nasa 250 degrees Celsius na dito. So, magpapantay na sila. Siguro yung pinakauna nating salang, pre, yung normal na calzone. Yun yung isalang natin dito sa JY
JY fabric natin. So, isa pa natin kailangan gawin para dun sa una nating calzone ay yung pizza sauce niya. Madali lang naman to. So, mantika. Shit! Dapat chicken oil lang nilagay ko. Pero okay na yan. Sibuyas. Konti lang. Damihan natin. Sayang, yung gagawin ko dyan. Bawang. Tapos, canned tomatoes. Siguro, kung talaga magkakapit-pitan tayo ng itlog dito, pwede na tomato sauce. Pwede na siguro yun. Lagyan natin dyan. Italian seasoning. Kung wala kayo Italian seasoning, meron lang kayong thyme, rosemary, oregano. Baka mas maganda pa yun. Nagkataon lang na meron kami dyan, kaya yun yung nilagay ko. Ito, hindi ginagawa ng mga Italiano to, pero sino ba nagsabi authentic yung ginagawa natin? Matis. Hala! Ito nga papakita ko lang. Kasi, kung ayaw nyo na masyado maasim, pwede kayo maglagay ng asukal. Kung maglalagay ako ng asukal, mga ganyang karami. Pero hindi ako maglalagay. Knock, knock. Wow! Who's there? Calzone. Calzone ho! Calzone, get me, get me, get me. Baby, I'm yours. Calzone, get me. Butter, pare. Ano ko na lang yan? Sariling addition ko na lang yan. Cold butter. Tapos unti-unti nating Again sabihin ko, masyadong masibuyas yung namin, sauce namin. Pero dahil lang yan, ayaw namin magsayang. Ito, lumalampas na, umaabot na. Gusto ko siyang paabutin muna ng mga before 300. Baka naman pa si Leonidas Greetings, messenger. Anak na! Hoy! Who's there? Calzone! Calzone who? Calzone Babanos! Everybody, let's go! Pasuna rin yun. Who's there? Sir, tapos na, sir. Tapos na ba? Parang hindi dumating sa akin Ang gawa natin dito, bakit nangingiti ka? Naiisip Bakit nangingiti ka? Knock knock. Uy! Who's there? Calzone. Calzone who? Sa calzone darating. Uy, grabe, pinatapon. Next! Ang ganda kaya nun. Knock na. Ay! Who's there? Calzone. Calzone who? Calzone na know how. Nagets mo? Yun na sa nana, hindi yung sa calzone. Kapag nagjo-joke kasi, dapat masasasaya ka. Tama. Tatawa ka. Pag kumain ka ng pagkain, mabubusog Tama. ka. Para kung kumain pero nagutom ako lalo. Yun. Bigyan na lang. Siguro bigyan na lang tayo ng ilang minuto ba para mas painitin pa to, tapos magsalang na tayo nung una natin. Ang JY fabric oven natin currently papalapit na ng 350 degrees Celsius, 600, basta, mataas, mainit. Tapos, walang usok, wala masyadong usok. Meron konting-konti kanina. Feeling ko kasi uling namin basa. Basa yung ulo. Nagpuputukan di ba? Ano talaga pag basa, magpuputukan talaga, pre. Yung uling. Boom! Mini-impyerno! May mini satana sa loob nun. Tapos, marami-rami na kaming uling na nailagay dyan. Pero, yung abaw, konting-konti. Very efficient, pre. Tira mo, di ba? Very efficient siya. Konti lang talaga yung abaw. So, maganda talaga to. Pero, baka mamaya ganyan lang. Hindi natin alam kung maganda ba yan kapag nilutuan. Hop! Ayan na siya. Ha! Mainit. So, ngayon, gawin na natin yung unang-una natin. Yung medyo normal, authentic. Pero hindi authentic. Siguro mga ganyan. Yan. Yan. Ganda ng dough natin, Tsaka malambot siya. Hay! Sir, bakit naging Japan Naging ako na naman. Ako na po. Sorry. Teka lang. Inaano ko lang yung gilid. Hoy! Anong ginagawa mo sa content natin? Huli. Ngayon, wala kaming cornmeal. Pero doon kasi sa JY Fabric, nung tinesin namin mga oven, breadcrumbs lang daw ang gamit nila. Hindi ko alam kung masusunog to o hindi, pero kasi yun yung gamit nila di ba? Etong breadcrumbs na to, pino, ito yung pang schnitzel, o kaya, tawag mo rito, pandesal. Tomato sauce na malapot na, which is perfection. Tapos yung ating salami Milano. Kahit ano naman, kung gusto nyo, meron lang kayo yung Pinoy slice ham. Pwede na yun. Walang problema dun. Yan. Mozzarella cheese, damihan natin, pre. Tapos isara na natin yan. Malaki empanada. Tapos, hihiwaan lang natin yan. Butas lang actually, hindi hiwa. Para lang yung pagluluto niya may lalabasan. Okay na yan. Mainit na ang ating JY Fabric oven. Unang salang to dito. Lagay nyo dyan. Patong nyo dyan. Pre, wala na lahat ng masasamang elemento. Naluto na yan, so malinis na yan. Tapos ganyan nyo. Ganon. Sara nyo agad. Mabilis lang to. Hindi aabutin ng basta mabilis. Yun! Tingnan mo. Bumukas yung oven. Papa! Pre, tingnan mo yung sunog na yan. Yan yun. Yan, ang ganda. Ang ganda, di ba? Ito na ang una natin. Ano pang kailangan natin gawin dyan, pare? Tikman na natin yan, pero Jerome, slow mo muna konti lang. Pangit yung pagkakadeliver mo
bilis eh. Kasi sabi mo, tikman na natin yan, pero ganito dapat. Tikman na natin yan, pero bago yan, Jerome, somo ka muna. Konti lang. Pakinggan mo mabuti, ah. Tira mo. Tikman na natin yan, pero bago yan, Jerome, somo ka muna. Konti lang. Tikman na. Dami nakatingin. The perfect bomb. Uy! Oy, ang chewy. Ang chewy. May Chinese ball! Teka lang. Kasi may ingredients nilagay natin dyan, masarap na talaga. Pag pinagsama-sama mo yan, masarap yan. Pero tikman natin to side na to, yung tinapay lang. Par, Sagumpay. Tikman mo ang kamaaw. Sarap, di ba? Sarap yung tomato sauce. Halika nga dito, leche ka. Ayun! Ano, kamusta? Ang masarap. Mainit na masarap, tumalsik pa yung laway mo. Ito yan, no? Yung tinapay naman din talaga yung kailangan natin malaman kung okay. Ano masarap yung tinapay? Tingnan mo. Ito. Yung tinapay lang. Sorry. Bakit? Malayo na. Maganda yung tinapay, di ba? Maganda yung tinapay. Chewy. Ito kayo yung tosta. Jerome, mali ka nga dito. Lahat kayo, punta kayo dito. Okay. So, eto, nginat-ngata namin to. Subukan ko pa kayo. Gusto mo subukan kita? Yun ang gusto pala. Yun ang gusto pala. Sabihin nyo, masarap lang. Pag hindi masarap para sa inyo na lang yun. Ang pogi mo, ang gwapo mo, tsaka parang ang linalinamnam ng leeg mo. Ganon. Masarap tumingin. Kamusta? Sarap. Haltang pogi yung gumawa. Good. Yun. Pwede na yun. Okay siya? Masarap siya? Maganda yung tinapay, di ba? Maganda yung tinapay. And nakita nila kasi nandito nga itong mga students from LPU para gumawa ng thesis. Di ko alam ba't in-approve ng prof nila na gawin kaming thesis. Pero ma'am, salamat po. Pero nakita nila na from start to finish talaga ginawa natin yung tinapay. At meron pa tayo isang special guest dito. Luna! Cerberus. Okay, ikaw naman. Okay, kainin mo. Ano, kamusta? Masarap. Sorry. Eto, mukhang ano pa to eh. 3 weeks ago pa huling kumain Kaya eh. nga eh. Ge. Masarap. Okay. Maraming salamat at yung kasama nyo ata, na-flush na yung sarili niya sa CR. Doon na lang siguro tayo sa next, pare. Ang gagawin nga natin dito, yung Filipino version natin, pare. Yung ating caldereta, calzone. Pare. Tayo sa pangalawa natin, pre. Teka lang. Yan. Medyo mas lakihan natin ng konti. Breadcrumbs. Okay naman pala yung breadcrumbs, no? Okay naman pala siya. Mas maganda lang. Masanay lang talaga ako dun sa polenta. Ngayon natin, Dayan. Ngayon, yung sauce natin, di ba sabi ko gusto kong palaputin talaga ng matindi. Hindi ko magawang masyado malapot kasi aalat na, pre. Gawa na lang natin ang paraan. Ito yung karne natin. Tingnan mo. Grabe po. Oh, ano yan? Corn bife? Lagay mo dyan, tambak mo. Bell pepper, para may sariwang gulay. Hindi masyado, naku, tuwan-tuwa si Alvin dito. Tapos keso, dalawang klase ilalagay natin. Una, syempre, mozzarella. Yan. Para sa stretchiness. Tapos, quick melt o kahit anong melting cheese na gusto nyo. Para sa, lasang Pilipino. Di ba? Ito yung caldereta sauce natin. From the half court. Hoy! Kinumutang. Tiklop laang. Hindi na kailangan maganda yung tiklop kasi ihiwain nyo rin mamaya yan. Kainin din yan. Tama, Tsaka pre, yung tinapay natin, ano yan ha? Walang sukat-sukat yan, no measure. Dito tayo magluluto kasi isasalang natin dun sa, sa oven natin galing Merit na. Honestly speaking, na-try ko na, maganda kinalabasan, di ba Alvin? Use gravity. Pawa naman si Isaac Newton, pag di natin ginamit yung gravity.
Yan. Tapos salang na natin dito. 260 degrees Celsius. Isasalang na natin yan dyan. So, eto, ang kagandahan naman dito sa convection oven na to, from Merit Stainless, pantay talaga yan. As in, pantay talaga kasi may hangin na umiikot. Ngayon, eto, oo, pantay din naman to. Pero nakita nyo yung likod, medyo mas sunog ng konti. Gusto ko sana yung kabilang side, mas sunog din ng konti. Ganun talaga kasi ito yung binubuksan natin eh. So, ito yung pinakamalamig na space. Ang normal na pizza oven, pre, kapag sinala mo, iniikot pa yan eh. Diba? Iniikot pa yan. Dito, hindi na kasi pantay talaga ang ano yan sa oven natin from Merit Stainless. Pantay talaga ang luto niyan. So, hintayin na lang natin. Hindi natin makukuha yung sunog na sunog. Pero kasi, eto ha, yung sunog na yon, minsan ayaw ng Pilipino niyan. Hindi sanay yung Pilipino doon sa ganun kasunog. Kailangan mong sabihin pa sa kanila, hindi yan yung maganda. Pero ano yan, pinasok sa loob ng tambucho. Minsan talaga hindi sanay. Hala nila dumi. If that's the case, doon ngayon successful yung gantong oven na galing nga sa Merit Stainless. So, hintayin na lang natin yan, tapos tikman na natin. Ito na, pre. Oh, nakuha din naman, pre. Oh, ang ganda rin. Tsaka tulad nga na sabi ko sa'yo, pantay siya. Pero ayaw mo, sa tansya ko ha, ito ay magiging sobrang lutong throughout. Yun kasi, sunog yung labas, so masarap yung lasa niya, pero malambot yung loob. Ito, mukhang magiging malutong to. Kung ano yung trip nyo doon, bahala na kayo. Pero parehas okay yan. Yun, no? Uy. Ay! Kaya siya lumubo ng ganyan kasi hindi ko nabutasan. Oo, hindi ko nabutasan. Kaya siya lumubo ng ganyan. Sorry. Ha? Par! Tingnan mo! Makes them come alive. You're so picture perfect. Yeah, you walk that park, watch the eyes go pop. You're so picture perfect. So good, you feel it so bad. Everybody wants to be you like a fan, so run with it. Just keep going with it. Yeah, you got that vibe, makes them come alive. You're so picture perfect. You walk that park, watch the eyes go pop. You're so picture perfect. Sarap. Mainit nga lang talaga, par. Kaya ni Alvin yan. Kaya ni Alvin yan. The perfect bang! May dili ka dito. Sarap. Ang sarap. Patapos natin makita si Amedy maghirap. Kayo naman. Mga gustong tumikim, yung ayaw, susuntukin ko. Kayo nag-CR kanina. Ma, mali ka dito. Akala nila. Tayo ha? Ba't ang layo nyo? Mabaho ba ako? Ha? Sir, masyadong malaki yan, sir. Ay, malaki ba to? Maawa ka naman. Sorry. Uy, ang lutong. Ano yun? Bakit pag nagpapatikim ako, natatakot yung mga tao? Masarap. Masakit din. Hindi naman. Hindi naman nasaktan. Ikaw naman. Matatayan natin. Nga. Buusok pa. Ano yun? Ano ibig sabihin nun? Ang ganda ng portion ng meat sa vegetable. Very, Yun ang maganda. May feedback. Well-balanced siya. Well-balanced, diba? Yeah. Halika dito. Yan, hindi na masyado mainit yan. Joke lang. Tinan niyo yung mukha ng mga nasasarapan. Napupunit, nawawarak. Para kang mukha. Ganun talaga kapag nasasarapan. Dito tayo, sarap. Sarap. Hindi. Pag nasasarapan, Ikaw naman, halika dito. Gusto mo mag-OJT dito para magkalaman-laman ka ng konti? Kunin mo. Hindi, joke lang. Nakikita ako yung pighati sa mga mata niya. Natakot siya eh. Para kala niya ata, next week na siya kakain ulit eh. Ay, para kang langgam kumagat! Naiinis ako! Kainin mo. Danasin mo ang lahat. Kung gusto mong tumalikod, bago ngumanga, walang problema. Umarap naman siya. Ngayon, tikpan mo. Ano, kamusta? Wala na. Nag-short circuit na to, pre. Wala na. Halika na nga dito. Kamay. Yan. Teka lang. Yan. Sige, subo mo. Iyon! Kamusta? Perfect daw, perfect. Maraming salamat sa inyo. Sana yung mga bunganga nyo, mapagaling nyo pag-uwi nyo. Thank you so much po. Excited ako mapanood yung ginawa nyo. Send nyo na lang sa amin yung link, ha? Sige po. Hugas muna kayo ng kamay habang nagpi-feedback ako dito. Surprisingly, pare, yung carrots, masarap siya. Tama nga yung sinabi ni George kanina. Iba yung experience pag yung carrots medyo maninipes, no? Iba siya.
As for the tinapay, okay din naman siya. Maganda rin yung pagkakaluto ng tinapay. Ang akin lang, may brick oven kayo o wala, makakagawa kayo ng ganito. Pero again, medyo imba yung sa amin. Kasi galing nga to sa Merit, pare. Merit Stainless. Maganda rin talaga yung oven nila. I mean, kita nyo naman, pantay na pantay. Walang ikot-ikot na nangyari dyan. Para wala Sarah Geronimo dyan, di ba? Talagang okay na okay siya. Pero again, basta makuha niyo yung technique sa tinapay, pre, napakaganda ng tinapay natin. Wala tayong gramuhang ginawa dyan. 5:3 lang, di ba? Okay na ako dito. Nga lang, meron pa tayo isa. So medyo mahirap to, pare, ang ating cheeseburger calzone, kaya gawin na natin. Yung last nga natin, pre, yung ating cheeseburger calzone. And yung mga bisita natin mula Lyceum, nag-uwian na. Baka mapaso pa daw yung bunganga nila eh. Siguro mga ganito kalaki. Hanapin nyo lang yung mga kapal, tapos batakin nyo. Pero eto lang, ha? Oo. Ito lang ang babatakin, wala nang iba. Oh, breadcrumbs uli. Actually, ito, life hack tong breadcrumbs na to, Kasi yung polenta talaga, di ba, humahanap pa tayo noon, yung cornmeal. Medyo mahirap hanapin. Ito, breadcrumbs. Kung tutuusin, kung wala kang mabiling breadcrumbs, kumuha ka nito, tustahin mo sa oven, tapos gilingin mo. Tapos salain mo. Yun na yun. Yun na mismo yun, di ba? Tapos, yung burger natin. Ngayon si George, inutusan namin bumili, giniling na baka. Pang burger. George, labas mo na yung baka. Anong baka? Baboy yun. Galit pa. Anong baboy? Baka. Kasi burger gagawin natin eh. Itsura talaga ni George, Ha? Tapos labas siya ng cellphone, chinek niya yung pinabili sa kanya. Oo nga! Wala siya nagawa. Buti na lang kamo, kahit alas 9 na ng gabi, meron kaming stock. Yan, lagay na natin dyan. Sibuyas. Tama. Yan, sa ilalim, sibuyas. Tapos, isa pa, pickles, pare, dill pickles, di ba? Hindi yung pickles na, matamis sa palengke. Although kung gusto nyo yun, wala namang problema. Tapos nag-isip kami kung saan namin lulutuin to. Feeling ko dito na, kasi eto, pwede namin patayin. Boom, patay na, di ba? Ang problema dito sa ganito, pag may nakasala ka ng uling, wala na. Di mo na mababawi yun. So, gamitin na lang namin kaysa masayang yung uling, di ba? Tapos meron kami nilabas na keso dito, na hopefully, natutunaw. So, kuha tayo ng baka, smash burger nga ang gagawin natin ngayon. Lugin natin, siguro mga ganyang kalaki. Ito lang pang smash namin, pre. Stainless bowl, tsaka cheese grater. Ay, ang galing. Wow! Wow! Uy! Sunog, pare! Pero okay naman siya, di ba? Salt, pepper, balik na rin. Yan gusto ko. Punin mo natin to medyo malamig na ng konti. Gaya natin dyan. Uy, grabe siya. Ay, mozzarella, Pinoy melting cheese. So ito pa uli. Sara na natin yan. Alam mo, mula nung natutunan ko yung smash burger, mas yan na yung preferred kong style ng burger kaysa dun sa medium rare. Mas gusto ko na yan. So, butas pa dito. Butas pa dyan. Uli tayo sa JY Fire Break para di sayang uling. Ha! Yung! So, okay na yan dyan. Hindi ko to pwedeng iwan. Hindi ko yan pwedeng iwan. Saglit lang yan, di ba? So, dito lang ako. Cut. Yan, okay na ako dito. Yan. Yun talaga yun eh. Yung putok-putok na yan eh. Gawa tayo sausawan, pre. Kasi napansin niyo, wala tayong dressing na nilagay dyan. And upon our research, yung ibang calzone naman talaga may sausawan. And sausawan nila, karaniwan is yung marinara sauce, yung tomato sauce. Medyo may Filipino vibe na to, pre. Kasi meron tayong ketchup dito. Tsaka syempre, ladies choice mayonnaise, pare. Typical na, kumbaga, sausawan na cheese stick. Depende na yung ratio sa inyo. Wala kang problema. Gusto nyo nga, ladies choice mayonnaise lang di ba? Ayan na. Cheese stick na lang talaga kulang, di ba? At eto na nga, pare, ang ating cheeseburger calzone. Pwede ba natin sabihin gano'n? Di ba na napakaganda na itsura? At sa totoo lang, pag inamoy mo yung butas na yan, ang bango. Para, alika, sabay tayo, amin natin butas ng sabay. Sabay tayo. Ay, kabango. Di ba? Ang layo mo naman, sir. Malayo ka naman masyado. Tikman na natin yan, pero bago yan... Juro, slow mo ka muna, konti lang. Aba! Got that vibe, makes 'em come alive. You're so picture perfect. Yeah, you walk that walk, watch the eyes go pop. You're so picture perfect. So good, you feel it so bad. Everybody wants to be you like a fan, so run with it. Just keep going with it. Yeah, you got that vibe, makes 'em come alive. You're so picture perfect. Ang sarap. Ang ganda nung smash burger technique. Try naman natin ng may dressing. Eto na ngayon, pare, akong tawagin sa nayo namin na the perfect bite. Hindi ganon. Sorry, direct ulit tayo. At eto na, pare, akong tawagin sa nayo namin na the perfect bite.
Ang mga lahat ng masasarap sa buhay ko ay gusto kong i-share. Alvin, halika dito. Ba't di mo ko sinira ng pera? Oo nga! Bakit tinapay lang sinishare mo sa akin? Ba't pagkain lang? O, di wag na. Kasi Di, wag na. sa'yo yung pera. Wag na. Wag na. Oo, no? Di ba? Ang sarap, di ba? Hapon ko. Ang sarap. Ang hapon ko. Lasa siyang ano? Lasa talaga siyang burger. Lasa talaga siyang burger. Pero syempre, yung tinapay niya, hindi yung pillowy. And honestly speaking, baka mas trip ko to. Isa pang maganda sa kanya, pre, hindi siya makalat kainin. Ang burger ay makalat kainin. It is impossible to eat with dignity. Pero eto, pre, tinan mo ha. Diba? Very Ganda. Very demure. Okay siya. Pero yung ano, sibuyas sa ilalim, okay siya. Mas naluto siya ng konti. Yung pickles, lasa mo rin. Overall, maganda experience. Plus, hindi na masyado makapal yung gawa namin. Sarap ah. Ano? Pagkagat mo, sarap. Di ba kumakatas pa siya, juicy pa siya. Ang smash burger ay hindi kailangang dry, pare. Iyan, halika dito. Oh, nag-aayos-ayos. Oh, ayun na naman. Nag-aayos na naman ang buhok. Kaya nakakana sa vlog to eh. Oh, sige, hindi mainit siya. Nakatang isip lang yan. Sarap. Okay to, di ba? Promise, pre. Burger na burger yung experience. Mas gusto ko lang yung tinapay. Pero higit sa lahat, hindi siya messy. Kung ganito kumain ng burger, mas o-order ako ng burger talaga. Kasi makalat talaga kainin ng burger. Admittedly, di ba? Ay! Alam ko yan! Alam ko yan! Hindi! Auti pa! Pero yan ay comment of the day! Sino ba yung comment na yan? Mula kay Armuba7935, sa lahat ng segment mo, Ninong, ito na para sa akin yung pinakaiba. Kasi may kaunting nostalgia sa puso ko. Batang 90s ako at aaminin ko sa paglipas ng panahon, ang laki ng pinagbago ng Pasko ko. Di na gaya ng dati na makakita lang ako ng Christmas lights, napapangiti na ako. Iba epekto ng kanta ni JMC whenever marinig ko ito dati. Ngayon napapaluha ko. I lost my kinalakihan na lolo last 2013 and lola last 2016. I lost papa last 2020. Mama got an accident last 2022. Naging dahilan ng pagiging bedridden niya, but may pumalit naman na saya. My son was born 2022. Doon sumaya ulit yung Pasko ko. By the way, lagi ito pinapanood vlogs mo pag naguhugas ako ng feeding bottles ng now 2-year-old son ko. More power, Papa Nino. Merry Christmas. Sa episode na yun, tinakil kasi natin bandang huli anong bago sa Pasko mo this year. Alam mo yun? Sa totoo lang, ako, honestly, ang laki rin na pinagbago ng Pasko ko. Ang dahil kong tinanong doon, pero kahit isa wala nagtanong sa akin. Aba, ako yung interviewer. Pero tulad nga ng dahil kong sinasabi doon, kahit nagbago yung Pasko natin, kaya natin gawing special yan. Siyempre, with ladies first, hindi, pero kidding aside, kaya natin gawing masaya pa rin ang Pasko natin. Alam ko, mahirap talaga ang buhay minsan at hindi ako yung magsasabi sa'yo na piliin mong maging masaya. Alam mo yun, hindi para manggaling sa akin yun. Kasi siyempre, kapag mahirap ang sitwasyon at malungkot ang sitwasyon, yun talaga siya. Wala tayong magagawa doon. Pero tingin ko, ang pinakakailangan mo gawin kapag malungkot yung sitwasyon, at least damhin mo, aralin mo, pakiramdaman mo yung sitwasyon na yan. Kasi mas mahirap itago yan at kimkimin yan. Diba? Aralin mo yung emosyon kasi sinisigurado ko sa'yo kung ano yung nararamdaman mo ngayon, hindi mo lang ngayon yan huling beses mararamdaman para pag susunod na maramdaman mo uli yung bagay na yan, parang kabisado mo na. Kumbaga, yung pasakit na dumating sa buhay mo, kalungkutan dumating sa buhay mo, ay hilamusin mo na parang malamig na tubig sa umaga pagkagising mo para sa susunod na umaga pag naghilamos ka, kabisado mo na siya. Pare, yun lang naman ang opinion ko. Pero hindi ito expert advice. Tayo ay nagluluto lang dito pero pare, marami kang pinagdadaanan sa buhay, marami kang pagdadaanan. Alam kong kaya mo yan. Merry Christmas sa'yo pare and Merry Christmas din sa inyo lahat mga inaanak. Maraming salamat sa parod. Alam ko, hindi naman pampasko tong bagay na to, pero ba't hindi? Ba't hindi? Di ba? Imbis na mag-pizza kayo. Oo. Di ba? Kaya kung maganda dyan, sa akin lang naman ang pizza medyo tagilid na initin yan. Ito parang mas okay initin to. Kasi lahat ng toppings nasa loob, hindi nagda-dry out. Kasi naka-enclose siya ng tinapay. Di ba? Alam naman natin, pagka Pasko, bagong taon, dami lagi natitira. Ito, salang mo lang uli sa oven, painitin mo lang, okay na. Proud ako lalo na sabihin na, oy, walang sukat-sukat yung tinapay ka. Ay, ang galing. Kasi nanonood ako ng Ninong Rai. Ay, gago. Ay. Hindi ako nanonood mo. Bakit di ka nanonood nun? Ang alat. Nalalasahan ko sa ano. Gumagano ako sa habang nanonood ako sa cellphone ka. Ay, eto na lang tip ko sa'yo. Umaalat naman pala. Sabay mo ng kanin yung panonood. Sabayan mo ng kanin. Pero okay naman, nakakatawa. Tsaka pogi, no? Ay, wala. Pero yun nga, mga inaanak ko maraming salamat sa panood. Kung nag-enjoy kayo dito at may napulot kayo leksyon, like niyo yung video, mag-comment kayo sa baba at sabihin nyo, Nino, I love you. And I love you to mga inaanak hanggang sa muli, hanggang sa susunod na pagkikita natin. Kung gusto nyo pa manood, yan yung mga video, click nyo na, I love you all. Ang dami I love you nun Baka magselo sa sawa ko. Ay, dito ka lang, babe. Oh, nakadami ka na.